na-shock tayo sa biglang pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina. At Mm. maraming mga gasolinahan ngayon ang nagkukunwaring naubusan ng stocks pero Oo, actually hoarding to eh. itong At nangyayari. nung magkarga na ako ng gasolina nung linggo, Mm. ay marami kong pinuntahang gasolina na sinasabi wala na silang krudo. Pero Oh. nakakapagduda 'to sapagkat linggo pa lamang ay Mm. nawala na yung stocks nila. Mhm. Pero supposed to be Martes dapat ang pagtaas ng Bukas, presyo kaya bukas. Mm. bukas 'no, officially dapat every Tuesday 'yan, eh, Mm. kung magtataas. That is Mm. based on the existing rules sa Yes, Department of attorney. Energy. Mm. So kaya nga lamang yun nga nagkakaroon ng hoarding, eh, halata, eh, at bukas sigurado ang tataas niyan, maglalabasan niyan, bukas na naman yung mga gasolinahan Mhm. at ibebenta na nila yung kanilang mga diesel. No, baka Ah, umakyat na ng mahigit 70 or 80 pesos per liter. oo, taas. Parusa to. Parusa to Mm. sa ating mga consumers, sa mga motorista. Mhm. At ito ay magdudulot ng domino effect, no, Oo, sa ating siyempre. ekonomiya. At problema Bilihin. na naman to ng gobyerno. Sapagkat maraming humihiling na kontrolin ang presyo ng krudo, Mhm. ng gasolina sa ating bansa. Ngunit kung nakakaintindi naman ang ating mamamayan ng mga umiiral na batas dito sa ating bansa, ay medyo maiintindihan mo naman ng pamahalaan na wala silang ganong kalakas na kapangyarihan Kapangyarihan. upang biglain ng pagbaba o kontrolin or i-regulate ang presyo ng mga langis Actually, at oo. mga krudo. Attorney, yan ang tanong talaga ng taong bayan. Anong ginagawa ng ating pangulo? Oo, bakit hindi kontrolin? Dahil tuloy-tuloy ito, pataas ng pataas, partner. Alam mo, meron kasi tayong mga batas na umiiral sa kasalukuyan na kahit siguro si Superman ang presidente mo, Mm. hindi mo pwedeng i-regulate sa kasalukuyan Mhm. ang presyo ng langis at krudo sapagkat sa kasalukuyan meron tayo yung batas na tinatawag na Downstream Mm. Oil Regulatory Act na Mhm. ipinasaya noong 1998, no? Okay. At simula noong 1998 hanggang ngayon, yan po ang umiiral na batas sa ating bansa. Ang Mm. ibig sabihin niyan ay pinopromote ng ating pamahalaan ang competitive market pagdating sa langis, sa krudo, sa Mm. gasolina. Kumbaga meron siyang free, no, competition. Ang batas na ito ay ipinasa noong 1998 upang magkaroon ng magandang competition sa oil industry. Mhm. Ibig sabihin, kapag madaming player sa isang industriya, sa negosyo, siyempre parang cellphone, SIM card, di ba? Mm. Load, Globe Smart, competition yan. Pag marami Competition. silang players, Mm. pababaan ng presyo yan. Correct. No? At Mm. gumaganda ang presyo ng isang produkto o Mm. serbisyo. Ganon din sa Downstream Oil Regulatory Act of 1998. Okay. Ang presyo ay iniingganyo ng gobyerno na pababaan kayo ng presyo. Mm. Free enterprise tayo. Lahat ng players sa langis, sa gasolina, magpasukan kayo dito sa aming bansa. Mm. Bahala kayong mag-compete sa isa't isa. Siyempre, pag may Mm. competition, magbababaan ang presyo. Presyo. Kaya nga lamang, pag ganito ang sitwasyon na tayo ay nahaharap sa isang emergency crisis Yan, katulad yan. ng giyera sa Iran, hindi natin pwede basta-basta palitan tong batas na to sapagkat ito ay enacted by Congress and it should be amended or revised by the Congress alone. And the President has no power Mm. not to regulate the prices now because there is an existing law. Ngayon, ang tanong, pwede ba nating palitan to? Mm. Ay magkakaroon tayo ng problema sa ating saligang batas kapag ang gobyerno ay gumawa ng aksyon na i-regulate ang presyo ng langis sapagkat Mm. marami. There will be a violation of due process. There will be a violation also of non-impairment clause under the 1987 Constitution, Constitution. correct. Kasi may mga existing service contracts yan, may mga Mm. existing agreements yan sa mga suppliers
And if the government will regulate the prices of oil, the gasoline, definitely there will be an impairment of contract. And if there will be an impairment of contract, there will be a violation of the constitutional provision and is a Mm. due process of law because sabi sa due process natin, no person shall be deprived of life, Mm. liberty, or property. Kapag diniprive mo sila ng, kasi yung presyo niyan, negosyo yan. Ang Yes. negosyo ay property. Mhm. So kapag yan ay nangyari na niregulate mo, that would be considered as confiscatory on the part of the government. You are Mm. depriving the business people, People. no, in the oil industry na kumita kasi niregulate mo, malulugi yan. Kapag Ah. nalugi yan, Mm. you are forcing them to sell products that is not within their price range para Mhm. kumita sila. That will be confiscatory on the part of the government and there will be a violation of the 1987 Seven Constitution. Constitution. So dapat Yun. unawain natin, no, ipaintindi natin sa ating mga mamamayan ang mga umiiral na batas kung bakit hindi agad makakilos ang ating executive department The which is President. headed by the President Yes, of attorney. the Republic. Mm-mm. Kaya nga kung mapapansin mo partner, nitong mga nakaraang araw, ang sabi, ang request palagi ng Presidente, bigyan nyo ko ng emergency power mga miyembro ng ating lehislatura. Kongreso. Mhm. Kailangan ko yung emergency power na yan Mm-mm. upang makagawa ako ng paraan na mabawasan ang imposition of excise taxes. Tax. Ito, Mm-mm. na-discuss natin itong excise Isang araw. Oo, taxes yes, partner. nakaraang Mm-mm. linggo. Mm-mm. So, yun lang ang tanging paraan dito. Pero para i-regulate ang presyo ng gasolina at krudo ay madaming legal and constitutional challenges on the part of the executive, the chief executive, which is the president. So, ang Okay. kailangan niya, emergency power, papasok siya doon sa train law. Doon siya papasok. Yan ang gagawin ng presidente dyan. Mm. Kasi sa train law, sabi sa train law, kapag nagkaroon ng 3 buwan na sunod-sunod, 3 consecutive months, na nanatiling 80 pesos per barrel ang presyo ng langis, Mhm. automatic suspension of the imposition of the excise Excise taxes. tax. Mhm. Kaso emergency to. Kailangan pa bang maghintay ng Pangulo ng 3 sunod-sunod na buwan upang masuspend ang imposition of the excise taxes? Ang Mm-mm. sabi ng Pangulo, bigyan nyo na lang ako ng emergency Emergency power. power. It's either he will suspend the imposition of the excise taxes, but definitely it is not going to be the suspension, but it is going to be a reduction of the imposition of the excise taxes. Perhaps Mhm. tanggalin niya yung kalahati para Kalahati hindi man lang. masyadong maramdaman ng ating mga Mamamayan. motorista, ng Oo. mga mamimili sa palengke, Mm-mm. namimili ng mga basic commodities, ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Mm. Yan ang gustong gawin ng presidente Pangulo. na ewan ko ngayon kung kailan magbibigay ng emergency Aabot power pa ng naman. ating kongreso. Aabot pa naman daw, partner, bago mag-recess. Kakayanin daw sa ilang linggo partner Oh. Yan dapat madaliin nila kasi 2 linggo na lamang bago mag-recess Kakayanin ang kung ating gusto ang Oo. ating kongreso. Pwede naman nilang talakayin yan bukas Mm-mm. hanggang Biyernes at bigyan na nila ang presidente ng emergency power para nang sa ganun pagbalik nito galing sa Amerika. Amerika, sa state visit niya, Yeah. ay makapagpatupad to ng mga state policies na kailangan ng ating pamahalaan at ng Mm-mm. ating mga mamamayan na ipatupad na agad sapagkat otherwise kapag nagpatuloy ang pagtaas ng langis, which is surely magtataas yan dahil sarado yung Strait of Hormuz na kung Hormuz. saan Dumadaan. doon Mm-mm. dumadaan yung mga sasakyang Langis. karagatan, Mm-mm. no, galing diyan sa Iran at sa ibang bansa sa Middle East. Mm-mm. Ay dedo tayo diyan kapag hindi nagbigay agad ng executive emergency power ang ating kongreso. So wala sa kamay ng Pangulo sa mga sitwasyon na to ang kapangyarihan upang kontrolin ang presyo ng gasolina at krudo dahil may umiiral na batas na kung tawagin natin ay Downstream Oil Regulatory Act of 1998.
if we will violate this, I would repeat, there will be a violation of the 9 impairment clause ng contract at the due process clause of the 1987 Constitution. Maraming legal and constitutional challenges. Dapat Challenges pala. maintindihan ng taong bayan yan. And thank you for that explanation, Attorney. So that would be the best remedy and so far ngayon na nangyayari ay bigyan ng emergency power ang Pangulo. Emergency power dapat. Ang pupuntahan ng Pangulo yung excise taxes. taxes. Either he reduce or suspend the implementation of the excise tax. Pero palagay ko wag i-stop eh. Oo. Kasi But, magbabackfire naman yung saan mo naman kukunin yung panggastos ng Sa gobyerno kung gobyerno. totally tatanggalin mo yung excise taxes. So, pwede, So, partner. bawasan mo Bawas. lang, bawasan. Ano yun, 50%? 30%? Perhaps the best would be 50% of the 50%. excise taxes would be better para kahit pa paano hindi natin maramdaman yung taas ng presyo ng crudo at gasolina sa ating bansa na dulot nitong giyera ng Iran at Amerika. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your right.